Isang buwan na ang nakalipas simula nang mangyari ang pamamaslang kay Jason. At sariwa pa sa kanyang pamilya ang mga pangyayari noong araw na yun. Nung ako'y pumunta, naabutan ko pa yung anak ko na naandun pa sa store nakamulagta. Gusto ko siyang lapitan, hindi ko naman siya malapitan. Halos mahimatay nga ho ako nung makita ko yung anak ko duguan. Sa pamilya namin, ako yung kauna-unahang nakakita ng bangkay ni Jason nakahandusay. Kaya po para sa nung time na yun, parang feel ko mamamatay din ako. Sa bigla ang pagkawala ni Jason, ang mga araw na nagdaraan, binabalot ng lungkot. Lalo na kapag sumasagi sa isip ni Elsie na hindi na niya makikita muli ang kanyang bunso. Lagi kami nagseselfie, sabi ko. Tuwing kami magkasama, kahit sa daan, naglalakad, lagi siyang nakaselfie. Kami ang magkatabi, pag natulog, nagluluto ko siya. Sabi niya, Mama, gusto ko gulay, may sabaw. Close na sobra kami ng bata pa lang kami. Kami lagi yung magkadikit. Sabi nga niya, wala kaming iwanan. Hanggang sa ngayon, ang dating karelasyon ni Jason at itinuturing na suspect sa pagpatay sa kanya ay patuloy pa ring nagtatago. Hanggang ngayon ay wala pa kaming alam kung ano baga, kung nasaan na yung suspect na yun. Kung nasaan ka man ngayon, sana naman makonsensya ka. Maawa ka sa nanay ko. Tinuring ka naming pamilya. Di mo man lang naisip yung mabuti namin ginawa. Mas inuna mo yung galit yung naramdaman mo. Bigyan mo ng katarungan yung kapatid namin. Mahal na mahal ko si Jason. Kahit siya'y wala na, hindi ko pa rin makakalimutan ng anak ko. Ilalaban ko ang kaso ng anak ko hanggat hindi pa